Mga kaibigan, dumako na naman po tayo sa bahaging ito kung saan ating tatalakayin sa huling pagkakataon ang controversial na RH Bill. Ilang linggo na rin po, mukhang 6, na kami ni Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus ay nagbigay tuon sa ilang mga bahagi ng RH Bill, pati po ang tugon ng simbahan. Kaya po sa bahaging ito aming lalagumin at nagpapasalamat kami sa inyo na sumubaybay sa 6 na yugtong ito. Father Nono, maraming salamat at doon sa mga nakaraan at ngayon sa paglalagom natin. Yes, Bishop, you're welcome. At nais kong pasalamatan, marami pong Bishop nagsabi sa akin na nakatulong daw sa kanila itong segment na ito ng inyong show. Sana nga po, maraming salamat po sa pagtangkilik. Ayan. Salamat po. Maraming salamat sa mga nanood at nagsabi pa sa kanilang mga kaibigan. Siguro, Father Nono, para mailagay natin sa isang parang framework yung ating naging talakayan, no? Pati yung nagiging tugon ng simbahan sa perspektibo ng pananampalataya, bagamat hindi lamang pananampalataya kundi pati sa reason, no? Reasonability. Ang isa kasi ay yung commitment ng simbahan sa buhay, no? Life. Mga kaibigan, tignan niyo po, no, ito po ay hindi lamang pagbabahagi ng simbahan ng kanyang iniisip, kundi ito po ay tinanggap ng simbahan bilang katotohanan na dapat niyang alagaan at ipahayag buhay. Kasi ang Diyos ay Diyos ng buhay, Creator. At alam natin na ang buhay ang isa sa kanyang pinakamahalagang regalo sa atin. Kaya pati ang kanyang anak, si Jesus, para tayo mabuhay, ay nag-alay ng buhay. Kaya napakasagrado po ng buhay para sa atin. Siya po yung ang Diyos ang pinagmulan ng buhay at tanging ang Diyos lamang. Kaya walang isa man sa atin na maaaring magsabi na wala kang karapatang mabuhay. Ni isa man walang tanging Diyos lamang dahil siya ang pinagmulan, the author, the origin of life. At napaka-consistent po ng simbahan dyan, Right. Opo. So, yun nga po yung isang dahilan kung bakit we can really be proud of our church. Kasi through its history, through her history, napaka-consistent ng ating simbahan dito sa paninindigan niya sa buhay. Sanctity of life. Totoo yan. Kaya rin po yung ating pag-aalaga sa buhay, pati sa sarili nating buhay, ito ay nasa diwa nitong stewardship, no? Katiwala tayo ng isang sagradong realidad na hindi tayo ang may gawa, kundi tayo ay tagatanggap. Kaya anything na parang uuwi sa manipulation of life, parang medyo kailangan tayo ingat, no? Yan. Ang isa pa ay ang pamilya, no? Yan, pamilya at especially marriage, no, which is the beginning of family, no? Isa pa rin yan sa ating tinitingnan sa mata ng pananampalataya bilang kaloob ng Diyos. Totoo na ang pamilya, family life is a social, cultural reality. Pero para sa Biblia at sa turo ng simbahan, ito rin ay kaloob ng Diyos. Opo. Parang ang sinasabi niyo po, Bishop, na yung family life was instituted by God Himself. Kumbaga, yun din, ang origin din ito, ang author din ito, ay ang Diyos mismo. Bago pa, naalala ko nga po, Bishop, yung sinasabi na bago pa nagkaroon ng gobyerno, ay meron ng sagrado na yung institution of marriage and family. Oo. At ito ang ganda, no? Sa pagsasama ng mag-asawa, talagang nagiging lalo silang kawangis ng Diyos. Kasi lalaki, babae, nilalang nakawangis ng Diyos. Pero sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, kasi yung marriage ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung sa pagsasama ng mag-asawa, kalarawan sila ng Diyos. At dahil nagbibigay buhay ang mag-asawa, kalarawan palalo ng Diyos na nagbibigay buhay. Kaya po pati yung marriage, no, ay hindi natin tinitignan bilang institusyon lamang, kundi talagang regalo rin ng Diyos. At
Bishop, yung sinabi mo kanina na tungkol kay Jesus, dahil sagrado ang buhay, kaya pati si Jesus inialay niya ang buhay para tayo ay mabuhay, maligtas. Yung rin po, si Jesus naging bahagi rin ng tinatawag nating Holy Family, di ba? Yung sagradong pamilya. So, ito pinapakita dito na yung institution nga ng pamilya ay napakahalaga para sa Diyos. Tama. Oo, ang ganda. Kaya mga kaibigan, sinimulan po namin ang paglalagom sa ganito kasi baka mawala tayo doon sa mga maliliit na detalye. Tapos, minsan doon nagdidebate sa maliliit na detalye, nakakalimutan saan ba yung malawakang pananaw na pinagmumulan ng ating mga paniniwala. Siguro sa ganitong simpleng framework ng sagrado ang buhay, sagrado ang pag-aasawa at ang pamilya, siguro maintindihan natin yung mga sinasabi natin. Na una, poverty. Okay. Talaga namang merong dehumanizing poverty. At lahat tayo, Katoliko man o hindi, kailangan maiangat ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng karampatang at akma na pamumuhay. No? Kaya ang sabi natin, baka yun ang dapat tugunan. No? Make people productive rather than manipulating life for so-called prosperity. Yes. Diba? Parang yung ganoon. Magiging prosperous ba kapag ang buhay na mismo ang ating pinaglalaruan? Okay? Yan ang isa na ating ayun pang yun nga po, yung kaugnay po niyan na kaya raw mahirap ang ating bayan dahil napakaraming tao. Yun yung sinasabi nila. At ang sinasabi ng simbahan, una, sigurado ba talaga tayong napakarami o baka naman may mga lugar na nagsisiksikan lang ang mga tao pero hindi pa ganoon talaga karami ang tao. At pangalawa, sabi nga natin na imbes na tingnan na yung bilang ng tao dito sa ating bansa ay pabigat, yan nga ay yaman. Paulit-ulit po nating sinasabi na yung tao, yung ating mga mamayan, ang yaman ng isang bayan. Tapos ang isa pa ay sabi, ibig ng bill na ito na itaguyod ang kalusugan ng mga kababaihan, pati ng bata. At dapat lang naman talaga, with or without the bill, kailangan ang kalusugan ay ating isulong, at ang mga sakit ay ating maimpit. Kaya naman sana yung mga ahensya ng gobyerno na nandyan naman ay pag-ibayuhin yan. At huwag titingnan ang pagbubuntis bilang sakit, na parang ito ay sakit na kailangang iwasan, kundi ito ay regalo ng buhay. Yan. At yung talaga, yung sanhi ng maraming kamatayan sa pagbubuntis ay yung yung kulang kasi ng mga health facilities na accessible sa marami pong mga kababaihan, sa maraming mga nanay. At yun dapat ang tinutugunan, ayun yung, 'di ba, yung po yung epekto ng korupsyon, yung pera na dapat ay pumupunta sa mga basic services ay napupunta sa mga bulsa, so ang dapat pong tingnan yung itong mga pagbibigay ng basic services. Tapos ang isa pa nating na talakay noon ay tungkol nga sa proteksyon ng kababaihan. Sabi, katawan daw naman ito ng babae, kaya bahala na siya ang nagmamay-ari ng katawan, bahala na siya kung ano gusto niyang gawin para protektahan ito. Sabi natin, ang simbahan ay para rin sa pagpoprotekta sa dangal ng tao, babae man o lalaki. Pero itong katawan, sabi natin, ay hindi natin pag-aari. Katulad ng kahit ano pa, buhay. We are stewards. Tayo ay mga tagapangalaga lamang. At yung isa pa, Bishop, na napag-usapan natin, yung tungkol po sa sex education. Na gaya nga po ng sinasabi natin na ang simbahan ay naninindigan para sa pamilya, na dapat ito ay ginagawa sa loob ng pamilya at hindi basta-basta lamang, hindi katulad ng inihahain itong bill na ito
na simulan kaagad sa sa grade school, na napaka-delikado po sa ating pananaw. Igalang ang paglago ng bata at ang karapatan ng mga magulang. At ang isa pa, kapag available na itong mga so-called artificial means ng contraception, na sabi nung ibang andalubhasa, yung iba dyan ay hindi naman contraceptive kundi abortifacient, na yung nabuo na yung fertilized egg ay mapapalaglag, ay pag-aralang mabuti kasi merong mga adverse effects sa kababaihan, no? At baka umuwi sa mentalidad ng promiscuity na lalo tuloy dumami ang abortion cases at pati ang spread ng mga sakit. No? Saka paulit-ulit po na nabanggit natin dito yung mga ginagawa ng pag-aaral ng World Health Organization na nagsasabi na itong mga gamot na ito ay maaaring kumbaga humantong sa cancer. Hindi po ikinakaila yan ng maraming mga pag-aaral. Okay. So we talk about health, pero baka nga delikado ito. So ang ating talagang nagiging paanyaya ay sa perspektibo ng ating pananampalataya, meron din namang rationality. No? At nakikiusap po tayo sa lahat na pag-aralang mabuti, pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay hindi fanaticism. Ang faith ay hindi pagkabulag, kundi merong katotohanan na ipinapakita ito. At siyempre, dahil ang pananampalataya natin ay sa Diyos na nagkatawang tao, namatay para muling mabuhay, merong mga sakripisyo na kailangan. No? Hindi tayo pwedeng maging makatotohanan nang hindi tayo nagpapasandi ng krus. Kasi kuminsan po, baka gusto na iba, easy solutions, walang mga pagtitimpi, walang disiplina, walang krus. Pero pagka ganun po, lalong lumalala ang mga problema. So maraming salamat Father Nono. You're welcome, Bishop. At yun nga, dagdag ko lang po sa panawagan nyo, Bishop, na yun nga, tama na yung mga stopgap solutions, yung mga shortcut. Di ba, kahit si Jesus ay dumaan sa Kalbaryo bago nangyari yung muling pagkabuhay, walang shortcut doon. Okay, well said. Maraming salamat Father Nono. Anytime, Bishop. Okay, sige. At sa inyo po, maraming salamat po. Sana po ang aming talakayan itong mga nakaraang linggo ay nakatulong hindi lamang sa ating mga viewers, kundi sa inyo pa hong pagbabalitaan ng amin pong nagawa ni Father Nono. Maraming salamat po.